kasabihan tayo, mayroon kang kaibigan lang pero mayroon talagang matalik na kaibigan. Yung una, kasama mo sa tawanan. Pero yung pangalawa, sila yung hindi ka iiwan kahit lugmok ka na sa hirap. At ganyan na ganyan ang patunay ng batang ito. Hindi napigilan ni Judah Miles Mascareñas ang labis na paghagulhol ng dumalaw sa burol ni Rene Batterbonia dahil doon mo makikita kung gaano kabigat at kalalim ang pinagsamahan nilang dalawa. Sa video na ito, maririnig natin ang kwento mula mismo kay Judah kung paano sila nagsimula sa Amsay Davao at kung paano sila nagkakilala. Magkaiba man sila ng mundo dahil si Judah ay may kaya sa buhay habang si Rene naman ay galing sa hirap ay hindi naging mapili si Judah. Ay kinuwento niya kung paano siya laging nasa likod ni Rene upang umalalay tuwing gipit ito sa pera kahit palagi siyang pinapagalitan ng sarili niyang mama sa kakaabono at katutulong hindi yan tinalikuran ang kaibigan at ang laking gulat ni Judah ang nalaman na ang lahat ng kabutihang ito ay palihim palang ikinuwento ni Rene sa kanyang ina na siyang dahilan kung bakit hindi siya makakalimutan ng pamilya Batterbonia. Panoorin natin ang kwento ng isang tunay at matalik na kaibigan ni Rene Batterbonia. Yes po, ako po yung best friend. Ito yung story, yung bakit close kami masyado, kung bakit nagtataka kayo kung grabe yung epekto sa akin. Taga-Agusan si Rene. Then na-scout siya ni Coach Ruel Abellera, yung coach namin sa Davao. And timing na may kaibigan siya na kasama niya sa Manila, yung team nila sa MPBL na Davao Occidental Tigers, which is si Kuya Lamot siya. Kung kilala nyo, player din dati. Nag-chat si Coach kang Kuya Lamot siya, if sino tong bata na to. Kasi nakita ni Coach may potential kahit payat. Tingnan nyo guys, payat siya masyado, hindi pa siya marunong maglaro, payat pa masyado, like parang asin, wala pa talaga. Then, that time, nag-scout siya kang Rene, if pwede ba to dalhin sa Davao. Kaya noon, kinontak ni Coach yung pamilya ni Rene, then yung pamilya ni Rene pumunta sa Davao, sa Amsay. Doon sila nag-talk kung ano ba yung mga benefits na makukuha ng anak nila, kung safety ba yung anak nila. Palagi yan guys. Yung mama ni Rene, yung pamilya ni Rene, napaka-supportive talaga ka Rene guys. Palagi yan, since day one yan. Kahit nung wala pa sila, kahit saan pumunta si Rene guys, yung mama niya, lalo yung mama niya, guys, grabe ka supportive. If kilala yun lang yung mama niya, grabe ka supportive na mama niya guys, napakabait. Then si Rene dumating, patapos na yung grade 9. Dumating ako, tapos na yung grade 9. Kumbaga siya, ongoing pa, naka-enroll pa siya, naka-school pa siya ng grade 9. Ako wala na. June 22, 2023 ako dumating guys. Doon, nag-contact kami ni Coach na nandito na ako Coach, sa gate. Ito si Coach, kinontak niya si Rene. May kasama siya si Rene, yung si Gonzales. Sabay silang pumunta. Then pag tingin niya sa akin, ang unang sinabi niya guys, okay ra ka diya part, which mean okay ka lang ba dyan part. Yan yung sinabi niya guys. Then after nun, pagdating ni Coach, doon na ako sumama sa kanya papunta doon sa dormitory namin. Yung sa dorm namin guys, grabe talaga may experience namin doon. As in, pag wala kaming magawa guys, sasabihin, pag puro lang kami cellphone, nag-aaya ako. Kung di ako mag-aaya, siya yung mag-aaya sa akin. Sabihin niya na, tara, practice tayo. Sabihin ko din, tara, practice tayo. Grind. Kuha kami ng bula guys. May cones si Coach, yung mga ladder. Praktisan namin yan. Kahit ano. After nun is, nakikita ko, napapansin ko, yung pinakamalaki na talaga na nabibigay ng pamilya niya sa kanya guys, 300. Isipin nyo, 300 pesos lang. 300 pesos lang yan. After nun, kahit wala siyang pera guys, like pag magkapera man siya, di siya nakakalimot. Gusto niyang ibalik, gusto niyang mag-give back.
yun na time na yun kasi, napapansin kong wala siyang pera. Ako, kumbaga, si mami, may kaya, kumbaga, may kaya lang. Di ako mayaman guys, di ako mayaman. May kaya lang kami. Yung allowance ko nun, basta. Then, sabi niya sa akin, if okay lang daw. Palagi niya yung sinasabi na parang ayaw niya. Pero pag nung tumatagal, yes na yes, kasi parang nasanay na. Sabi ko sa kanya, tara, kain tayo. Ako bahala sa'yo. Sabi niya, wala akong pera pre. Sabi ko sa kanya, tara na, ako bahala sa'yo. Walang problema yan. Siya, kahit breakfast, lunch, dinner, kasama kami. Kasi guys, yung school kasi namin dati, vegetarian. Yung school namin, vegetarian yung AMSAY. Vegetarian yan. Yung gulay, ayaw kasi nilang kumakain na may buhay. Then, that time guys, ako yung nag-aya sa kanya na, tara, kain tayo sa labas kasi yung pagkain dito. Siya, nasanay na kasi siya kasi kumbaga, na-train siya ba, na parang ganon yung gusto niya. Ako, hindi ako sanay. Kaya sabi ko, tara, kain tayo sa labas. Ako bahala sa'yo. So, that time guys, nung wala siya, ako talaga, kumbaga, guys, sa totoo lang, napapagalitan ako ni mama. Or kahit kung sino man yung sumusuporta sa akin. Buging family kasi ako guys. Yung papa ko, no contact, 15 years. Nung 15 years old ako, nag-varsity ako sa Davao. Doon pa siya nagpakilala sa akin. Kaya si mama lang yung tumayong nagpakap mama at nagpakapapa sa akin. Buging family ako guys. It's our own reason na lang din yun. So, that time guys, napapagalitan, kasukan ko ni mama, mapapagalitan ako ni mama na kung bakit naubos na yung pera ko sa'yo, yung pinapadala ko sa'yo, anong hurot naman sa mong allowance. Wala lang ko na, nag-a-adjust pa man, good ko, nag-ano pa ako ba, nag-a-adjust, kasi, gikan kong probinsya, nanapod sa city, galing ako province, then, nandito na sa city. So, napapagalitan ako na kung bakit ganun yung mga na ang dali na lang maubos ang pera ko. Kaya kay litong-lito ako dito sa comment section. May nagsasabi na Bisaya, Tagalog. Guys, nag-listen pa kayo? Kasi continue pa ako sa story namin. Okay. Listen lang ha. Listen carefully lang talaga. Kasi gusto ko lang sana mag-share kasi promise guys, iyak talaga ako every na may makikita akong iyak talaga ako kasi kumbaga naghahanap na kong lingaw ba sa kong kaugalingon na malipay ako. So guys, yung story after nun nung palagi na kami nasasama, kami lang, yung time na yun guys, kami lang talaga maiiwan sa dorm. Kami lang dalawa. Kasi yung mga kasama namin, malalapit lang. Yung iba, taga Davao. Pero usually, out of Davao City talaga yung player ng AMSAY. So yung iba, malapit lang. Nandun sa Tagum, nandun sa Panabo. Yung iba, nasa Toril. Kaya nakakauwi sila. Kami ni Rene, taga-Agusan siya, which is ginabiyay, takes 8 hours, kapag mag-bus 8 hours, 7 to 8 hours. Then ako, taga-Baganga ako. Pag Davao to Mati dadaanin, it takes 7 hours. 6 to 7 hours pag bus or van. Pero pag dito sa Compostela naman, 5 hours. So yung pamasahe din na rin 800 ba or mga around 700 plus din. Yung pamasahe ko din 700 plus. Kaya sinasabihan ko siya, part, uwi tayo? Parang, uli ta? Sabi siya na, ayaw pre, kay
sayang ang pamasahe sa pag-uli kaysa na i-allowance na lang. Moto, usually guys, dagan ko relative sa Davao ato that time. Pero mas gipili na ako na ubanan siya kay wala mo kabalo guys, pero hadloko na sa Rene. Hadloko yun na sa Rene guys. Kay basta samo ara to. Then that time guys, kamera permi duha sa dorm. Lalo na pag Saturday guys, Saturday or Sunday. Mingaw kayong amsay, mingaw kayo mong dorm. Walay katao-tao, wala may kauban, wala jud tanan. So, yun guys, napansin ni coach that time, nag-aya siya sa amin na kung gusto ba namin sumama sa kanya na pupunta sa partner niya. Kaya yun, since kung makita nyo sa mga sa mga photos or mga pinapost ko guys, madami talaga kaming picture na actually guys, itong cellphone na gamit ko ngayon, na-reset lang talaga to kasi nakalimutan ko yung password and di ko na alam yung Apple ID ko. Madami akong memories and madami kaming video dito. May time nga na yung birthday ko guys, kami 12, pina-speech ko sila lahat. Like, kasali si Rene. Siya yung una kasi siya yung best friend ko. May speech siya doon kung di ko lang talaga makita. Kung meron lang talaga yon, grabe guys, nandun talaga lahat. Since then, guys, after namin na-graduate ng grade 10, may laro siya sa Governor's Cup. Ang grabe, galing niya talaga doon. Always siya player of the game. Madami nakakita sa kanya. Guys, kung alam nyo lang, ginagawan siya ng GC para recruitin sa Manila. Madaming school sa Manila na gusto siyang kunin. Or madami din sa Davao na gusto siyang kunin sa amin sa Amsay. So yun guys. Then doon siguro nakausap nila yun sila sa Ateneo, sila Coach Jess. Pupunta yung pamilya ni Rene, madami sila. May kasama na siya. Nandun yung mama niya, yung tito niya, yung tita niya. Nakiusap na kung pwede, ganito yung sitwasyon namin, na kung pwede, maglipat siya sa school. Kasi ayaw kong sabihin yung reason guys. It's confidential para sa family nila kasi para di na natin alam kung ano pa yung mga iba. Nasa sa amin na lang yun. Guys, lisod jud kayo. Kung gusto na ako magbisaya, gusto nyo doon ako magbisaya kay para mas dali lang. Kaso dagan kayo nag-request na magtagalog, which is okay lang man sad kay sanay din naman. Sadyang naano lang talaga. So yun guys, kinuha siya sa Ateneo. Since then, doon na siya nag-school, nag-focus na siya. Pero kahit nandun siya sa Ateneo guys, continue pa rin yung communication namin. Nagsasama pa rin kami kahit gaano na yan siya kasikat guys. Kahit gaano na yan siya kasikat, mag-message lang ako, "Yaw, it takes seconds only mo reply na siya. Pag mag-call ako, it takes seconds only mo tubag na siya. Mga musta." Ganyan, parang like gusto niya ng comfort kumbaga. Then after nun, nag-meet kami. Pag magsama kami, sinusulit talaga namin. Hindi kami nagpo-phone. Grabe yung mga tawanan. Nakaka-miss lang talaga guys. Kasi di ko expected na kahit ganun man guys. Kaya kaya yun, bumitaw ako ng salita talaga na maningkamot ko para suportahan gyapon yung pamilya. Kung gaano ko ka-love ang anak nila, ganun din yung i-love na ibibigay ko sa kanila. Actually guys, kaning ginatulugan na mo kay kaning igsuon sa lola ni Rene. Wala. Ingan pa sila na nagatulog daw dito si Rene. Ganyan. Kaya nung wala ako nag-live, nagkikiusap ako na hindi ganito yung sikat na gusto kong mangyari yaw.
dati kasi sabi namin na, yo, practice tayo kasi para ma-famous tayo sa basketball, makilala yung pangalan natin, may maibigay tayo sa ano ba? May maibigay tayo sa ating mga pamilya, at least worth it. Eh siya, natupad niya yun. Naging famous siya, naging famous siya, madaming nakakilala sa kanya.